So, good evening guys. Welcome again sa ating free webinar brought to you by Tickmill, no? And of course, our Asasi Crypto and Forex community. So, alam ko naman kadalasan lahat ng narito member na nitong Asasi Crypto Forex community, and I hope sa Tickmill nakapag-register na kayo. Kung baguhan lang kayo, use demo account, no? Pwede kayong mag-demo muna para napapractice nyo yung mga tinuturo natin. We are actually on day 7 day 8 na. Day 8 na simula ng actually bago nun may mga webinar na tayo ng Tickmill, pero day 8 na tayo sa Smart Money Concept Simplified. Actually dapat magano na tayo, trading psychology gaya ng sabi ko nung last webinar natin bago kami nagbakasyon no sa Boracay. Sabi ko yon, pero meron akong naisip pa na teka, maganda ulitin natin yung FBG strategy pero mas detalyado, mas malalim. Kasi ito talaga yung more on kay ICT, and then sa totoo, nakikita ko na pinakamaganda siya pagdating sa lahat ng tinuro ni ICT, ito yung pinakasimple. Pero good news, pati algorithm ng time, ano ibig sabihin nun? Anong oras maganda mag-trade? Ano yung hahanapin mo? Ituturo natin ngayon yun. Kasama yun sa trading plan. So para ka talagang ICT student na dito, pero hindi mo siya inaral ng 2 taon, 3 taon, 1 taon. Actually, kung aaralin mo lang yung tong SMC Simplified, majority dyan ICT. But, ito nga, biglang lumabas naman si Goldbatch na kung saan ito yung pinaka predetermined level natin na tumutulong pa dito sa ICT. So, ngayon guys, pag-uusapan natin yon. Una, bago natin pag-usapan yon, yung trading psychology, ituturo natin yan ng mas matagal sa ibang pagkakataon. Pero take note, dapat no, yung aaralin mo ngayon na i-apply mo na sa trading nyo, okay? Pero lagi ko sinasabi yung risk management, kasama na dyan yung itinetrade mo. For example, meron kang $1,000, dapat 3% lang ng maximum ang margin na sinusugal mo. Parang sugal yan eh, sinusugal mo o tinetrade mo, no? Tinetrade mo bawat trade. So normally yan, papatak lang yan ng 0.01, 0.02, 0.03. Diyan ka muna mag-umpisa. Then, tsaka natin pag-uusapan yung mga margin na yan. Bakit? Kahit 40 to 60% ang winning rate mo, guys, kung meron kang stop loss, okay, kung meron kang stop loss, at yung risk-reward ratio mo is, let's say, 1:2, which pag-uusapan natin mamaya, panalo ka pa rin. I'll give you an example. Meron kang 5 trade, talo ka ng 3, panalo ka ng 2. Pero, tingnan mo ang risk-reward mo lagi dyan ay 2. Doble, nado-doble. Kung bawat trade mo $10 lang, okay, $10 dito, nanalo ka ng 20. $10 dito, nanalo ka ng 20. Dito naman sa kabila, so magkano yun? 40 pinanalo mo. Tapos may stop loss ka. Kunyari, ang stop loss mo naman ay $5 lang o $10. Ang total niyan, kung kukomputin mo, panalo ka pa rin sa trading. Yun yung risk reward ratio o risk management pala na pinag-uusapan natin. Ang pinakamahalaga sa trading ay emosyon. Hindi tayo magsusugal dito. Okay? Ngayon, ang knowledge nandyan yon. Pero pagka in-apply mo na yan at hinaluan mo ng emosyon, doon magkakatalo. Ngayon, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin yung fair value gap ni ICT. Minention ko yan kanina. Pansinin natin guys, no? In 2022 mentorship no ni ICT, before the ICT mentorship na 2022, normally ICT teach na mag-order o mentor sa order block. Then after a while, from order block, nag-switch siya sa fair value gap. Bakit? Pag-uusapan natin. Kasi mas nakita niya, una, mas madaling maituro at maintindihan
ang fair value gap, yung imbalances. Pag-uusapan natin yan. Kaya sa mga sumunod, nagkaroon na ng fair value gap. Nag-focus siya sa market structure shift, kailangan yun. Pero pag-uusapan natin, normally, ginagamit ang fair value gap ni ICT kapag may liquidity sweep o liquidity raid, which kasama yan sa trading plan natin later on. Okay? So, punta na tayo sa hindi na natin patagalin dito sa presentation natin. Okay, magsa-share screen lang ako. Share screen tayo ng 1. Okay. Okay. Now guys, paki-check. Wait, ito ba 'yon? Parang dito. Hindi ko makita pala lahat. Ano ko lang yung chat din para nababasa ko yung mga chat niyo. Okay, now, can you type 1 kung mali nakikita niyo yung ating presentation? Can you type 1 kung nakikita yung presentation? Okay naman. Ang boses ko, i-rate nyo yung sounds natin, yung audio ba natin, okay ba? Can you type 3 kung okay naman yung ating audio? Malinaw ba sa inyo? Okay, good. So we begin. Pagka sinabi natin fair value gap, guys, ito yung imbalances na makikita mo sa tatlong candles. Tandaan nyo tatlong candles lagi ang pinagbabasihan natin dito. Okay? Yan yung imbalances. Once na nakita mo ang fair value gap, this is the imbalances of the market. Tandaan nyo, sa market, merong buyer, merong seller. Ngayon, lahat sila, may mga presyo na, uy, dito ako magbabuy, uy, dito ako magsasell. Dahil doon, may mga time na ang daming nagbabay dito sa kabila, sa presyong to, pero walang nagsesell. Or vice versa. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng imbalances, which is called FBG. Okay? Tandaan nyo, apply ito sa lahat. Pero bibigyan ko kayo ng tip. Sa totoo guys, hindi ako kumita masyado sa Forex. Oh, bakit sir? Nasa indices ako. Anong ibig sabihin yan? Yung Nasdaq, which is US 100, tsaka sa gold trading. Diyan ako kumikita. Pwede rin ang silver dahil halos maganda rin ang galawan ng silver kung gusto niyo siyang aralin, pero hindi ko na inaral yan. Sapat na sa akin na mag-focus sa dalawa, Nasdaq and gold. Kaya nga, pagka pupunta kayo dito sa aking trading view, which is my personal list, pagkapunta nyo sa top, tingnan nyo to ito, may Bitcoin, may Ethereum, pero mapapansin nyo, may DXY. Tsaka natin pag-usapan yan sa ibang, DXY is dollar movement. Yan, yung dollar, yung index ng dollar. Kasi, pagka tumataas ang dollar, bumabagsak yung mga may pair ng dollar. Okay? Pero mapapansin nyo sa taas, tingnan nyo to, gold, US dollar. Euro USD pala, favorite ko rin. Pero normally sa TA yan. Pero hindi ako ganong madalas pumapasok. Euro CAD, yung dalawang yan. Then, na ako. Sa ngayon, sa crypto, breadth lang talaga ang tinetrade ko sa, ngayon, kumita tayo ng $23. Position ko lang $25. 23 na yung kinita natin. So, tandaan nyo guys, meron din tayong crypto sa Tickmill ha. Pwede rin tayo mag-trade sa Tickmill ng crypto. Lalabas natin kung paano yan makikita. Dito yan, sa symbol, pupunta ka sa Tickmill nyo, and then punta ka sa view, symbol, makikita nyo dyan, ayan, ang sa Tickmill, ang US 100 ay US Tech. Okay? US Tech ang yung Nasdaq natin. US Tech ang US 100 natin. CFD, okay, ibig sabihin yan, contract yan, okay, CFD2, makikita nyo yan. Diyan ako madalas mag-trade. Now, so nakikita nyo ngayon na ang fair value gap na pinag-uusapan natin, apply pala sa lahat. Apply pala yan sa crypto, sa stock, sa forex, sa commodities. Commodities yan yung mga oil, peanut, ano pa ba? Meron bang peanut?
Baka nagalaw ko na. Teka lang Pakita ko sa inyo. Sa symbol, ang commodities natin, oil, bread, wala ako. Treasuries, not gas. Ito, aluminum, sugar, yan, yung sugar, coffee, yan, mga coffee. Actually, pwede nyo i-trade ang coffee, ang nickel, lahat yan. And apply yan kapag inaaral nyo. Okay? Ang fair value gap. Now, ano yung mga dapat nyong tandaan sa fair value gap? Ito lang. Three candle formation, 3 candle lagi yan. Okay? Tingnan nyo dito. Ang candle na to, ano yung 3 candle dito? 1, 2, tapos ito, 3. Yan yung candle. Nasaan ang fair value gap niya? Hindi nagtagpo yung first candle and then yung third candle, andito yung kanyang wick. So, ito yung ating FBG. Same here. Merong FBG. Ito yung first candle, 1, 2, and then 3. Okay? And then, makikita nyo, ito ang ating fair value gap. Okay? So, 3 candle formation with expansive middle candle causing a gap between the wicks of candle 1 and 3. Tandaan niyo yan. Now, bago tayo pumunta sa next, sasabihin ko sa inyo na itong majority ng presentation natin ay ibibigay ko sa ating Tickmill exclusive account. Okay? So, dapat ito yung Tickmill natin na exclusive account. Okay? Ilalagay ko ngayon itong tinuturo ko dito. Okay? Itong i-ano natin. Ilagay natin para mamaya, yan, lahat yan, ilagay natin dito. Okay, so kung gusto nyo, dapat meron kayong Tickmill account under my link. Okay, message lang kayo. Isasama ko kayo dito. Okay? Mas maganda may deposit. Kung wala naman deposit, it's okay. No problem. Okay, kung nag-uumpisa pa lang kayo. Pero kasi doon ko nakikita na seryoso kayo magte-trade. Kahit yan $20 lang. Okay? Seryoso kayo na gusto niyo matutong mag-trade. Okay? Kasi pwede kayo mag-register pero iba pala ginagamit nyo. Sayang naman yung ating support ng Tickmill. Now, ano pa yung susunod? FBG shows displacement in the market and a desire to move forward for a further target. So ano nga ba yung displacement? When we say displacement, yan yung mga rally. Yun yung mga malalaking candles tulad nito. Okay? Ito, yan. Displacement yan. Now, sa trading view guys, meron tayong displacement na madali, okay? Na pwede nyong silipin, okay? Ano lang ang gagawin nyo? Punta lang kayo sa indicators, type nyo lang displacement, yung visualizing displacement TFO, okay? Yan ang pwede nyong gamitin. Lalabas yan, color yellow. Kung ano yung color yellow, ayan, kung mapapansin nyo, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng displacement pababa dito sa Euro USD in 1 hour time frame. Kaya lang normally alam ko yun yung latest displacement, no? Yung latest na displacement. Meron pa dito yan, i-uncheck nyo yung require FBG. Kasi talagang dun sa may FBG na displacement, ibig sabihin sa long candle na may FBG, diyan mo mapapansin na talagang merong institutional movement, paggalaw ng institution. Okay? Nakakasunod ba? Can you type 7 kung nakakasunod? Okay naman yung sineshare ko, nakikita? Okay, okay, thank you. Okay, dumami tayo Nag-17 din tayo. So kailangan pala dito sa pinag-uusapan natin, kapag may FBG, dapat may displacement. Ibig sabihin, malalaki yung mga candles. May mga rally na tinatawag. Tandaan niyo yan, kasama yan sa criteria natin. Now, FBG can be used for everything from higher time frame levels, directional bias, trade entries, and stop losses. Some FBG have higher probability
of continuing than others. So, hindi ibig sabihin kapag ka may FBG, pasok tayo kaagad ng pasok. Tandaan niyo yan. Meron tayong criteria pag-uusapan mamaya. So, meron tayong example ng FBG na pag-uusapan mamaya. Now, klaro na sa atin kung ano ang ibig sabihin ng FBG, that is the imbalances in the market. Klaro na rin sa atin kung ano yung pinakakahulugan at meron sa FBG. Now, we have bullish fair value gap na mapapansin nyo, tatlong candles to na green. Okay? Bullish yung ating fair value gap. Meron din tayong bearish naman, so pababa. And normally dyan, tingnan natin, makikita natin. Okay? So, ang tendency kapag bullish yung FBG na nabuo, okay? Kung ito, ang mangyayari sa ating candle, ibig sabihin yan, pwede siyang bumaba dito sa ating FBG zone na tinatawag, fair value gap. Okay? And then, bullish tayo, aangat ang market pagka umuntog siya dito. Kuha? Ayan yung ating FBG na bullish. Sa ano naman, sa bearish naman, kabaliktaran. Okay. So kung ito yung ating FBG, okay? So hindi diretso ang ating pababa, kundi magkakaroon siya ng retracement dito sa FBG bago siya babagsak. So kung ito yung tinatawag natin, dito tayo maghahanap ng sell position. Doon naman sa kabila, doon tayo naghahanap ng buy position dito. Ibig sabihin, dito sa area na to, okay, pwede kang mag-buy. So normally, ginagawa ng iba, may 1 hour FBG, para mas maging malinaw, pupunta sila sa 15 minutes at hahanap sila ng isa pang FBG within this frame, no? Pwede nilang markahan yan, and dun sila papasok. Pagka nakita na nila yung candle nagiging more on green na, dun sila mag-entry. Pero meron tayong pag-uusapan mamaya. Kaya nothing to worry, kukompletohin natin yung trading plan dito. So, nakuha na natin yung bullish saka bearish fair value gap. So, ito yung example natin ng bullish fair value gap. Kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng gap dito. Okay? Nagkaroon tayo ng gap dito. Yan. At pansinin nyo dyan, meron din tayong gap dito. 'Di ba? Pero, dito lang siya nag-reverse. At mapapansin nyo yan, reverse siya dito, create siya ng another fair value gap dito. Okay? Taas na naman, create siya ng fair value gap. Ngayon, pansinin nyo dito, uy, teka, bakit ito nag-create ng bearish fair value gap pero ang baba lang hanggang dito? So, ayan yung mga pwedeng nating tignan, no? Kaya nga, hindi pwedeng napakataas ng target mo o napakalayo yung target mo. Kasi kung ito, ang target mo lang is somewhere here, yan, no? Tipika pa rin. Yung dito, tipika pa rin kung dito yung target mo ng bearish. Pero pinag-uusapan lang natin dito na hindi lahat ng fair value gap dapat mong pasukin. Tandaan niyo yan, ha? Hindi lahat ng fair value gap dapat mong pasukin. Ano yung sinabi ko kanina na isa sa mahalaga na tinuro ni ICT sa fair value gap? Anong dapat meron? Kanina doon sa umpisa ko. Sino makakasagot? Yun ang tingnan natin. Meron bang nakaalala? Anong kailangan para pumasok tayo sa fair value gap? Yes, one, displacement. Tama yon, pero meron pa. Hindi ko ganong nadiin yun eh. Kanina, parang napasadahan ko lang. Okay, tatandaan nyo to guys ha. May ako sa inyo. Okay? When to use order block, BOS, yan. Okay. When to use the FBG, tandaan nyo kapag may liquidity sweep o liquidity raid. So normally, kapag walang liquidity raid, walang trade. Okay?
Yan, yung liquidity grab na tinatawag. Pagka walang liquidity grab, walang trade. Normally, ang ginagamit dyan ng iba ay order block or continuous trend ang mangyayari. Walang reversal. Ngayon, mas maganda, ang hahabulin natin sa ating trading plan is ito, reversal. Naituro natin yan sa isang trading plan natin, dun sa trading plan day natin, na D6 yata, kung hindi ako nagkakamali. Pero very basic yung naituro natin. Hindi ganito kalalim na FBG. Bakit? Meron pa akong tuturo sa inyong klase ng FBG later. Okay? So, ito naman yung sample ng bearish FBG. Okay, kung mapapansin nyo, nag-create tayo ng fair value gap. Meron tayong displacement dito. Okay, malaking candle na pabagsak. Dahil nagkaroon ng malaking candle pabagsak, alam mo, ang market nagre-reverse na. Kasi dito, green tayo. Okay? Nakakita ka tayo ngayon ng displacement. So, yung fair value gap na binuo doon sa displacement na yon, pwedeng talbugan. Pero kita nyo, after lang ng pangalawang talbog, tsaka siya bumagsak. Kuha? So, this is a sample ng bearish fair value gap. Klaro tayo dito. Now, ito na. Yan, pinag-uusapan natin. Displacement, pagka nakakita kayo ng displacement tulad nito, it's a possible continuation. Okay? Meron tayong manipulation equal sa reversal. Ngayon, nako-confirm lang ang displacement na merong FBG. Diyan mo makikita ang market nagre-react sa high and low natin. And then, if you remember, tinuro natin tong internal range, no, liquidity, tsaka external range liquidity. Okay? So, kunyari, ito yung ating high, ito yung ating low. Nagkaroon tayo ng FBG. Yung FBG ang magiging internal range natin. Okay? At ito ang external range natin. So, dyan, okay, lower time frame, o sabihin na natin, paano, dahil dyan, nalalaman mo yung istorya ng price. Nalalaman mo kung saan ang trend, kung saan papunta tayo. Kasi, range by range, naglalaro ang presyo. Hindi yan basta dire-diretso pataas, magre-retrace pa rin yan. Kahit nga yung napag-usapan namin kaninang EA, nag-negative 900 siya. Pero nag-TP pa rin yung EA. Bakit? Kasi nagre-retrace siya. Pumapasok pa rin yung internal range to external range na movement, no, ng presyo. Okay, klaro tayo dyan. Now, ito yung isa sa mahalaga na mapag-aralan natin. Okay. Pagka sinabi nating one-sided fair value gap versus two-sided fair value gap. Okay? Okay, pag-uusapan natin yan. Itong dalawang pag-uusapan natin, napakahalaga. Papasok na rin dito yung minsan nagtuturo ako, may nagsabi ng inverted fair value gap. So, ituturo rin natin yan. Sir Adrian, ano po yung Y? Saan po yon? Iklaro lang po natin yung tanong. May I ask why po? Saan siya? Gusto ko lang maklaro. Bakit? May tanong kayong bakit? Okay. Mas prefer ang reversal. Kasi pagka reversal, mas malaki yung possible na income at mas kita mo yung galaw. Okay? But I'm not saying to you na hindi ka pwedeng mag-trade sa continuation. Pero laging maganda, merong market structure shift. Kahit sa overblock, kung nagsa-strategy ka ng mga iba, laging reversal ang hinahanap mo. Bakit? Bibigyan kita ng example. Hoy, doon lang tayo sa simple. Dito tayo, ha? Okay. Dito lang tayo sa simple. Okay. Ito ang high. Ito ang high. Ito ang low. Okay. Magte-trade ka ba sa gitna? Hindi. Magte-trade ka, it's either dito sa high o sa low. Kasi makikita mo,
mas malaki yung probability na ito'y tatalbog na sa resistance or sa support. Kaya mas pinipili natin na mag-trade sa reversal. Okay? Klaro dapat 'yun. Now, punta na tayo sa one-sided fair value gap and two-sided fair value gap. Pagka sinabi nating one-sided fair value gap, ibig sabihin niyan, okay? Ibig sabihin niyan, okay? Pagka sinabi nating one-sided fair value gap, merong consistency ang candle. Ibig sabihin, kung yan ay green, okay? Yung may fair value gap, so ibig sabihin second candle, dapat green lahat ng candle na tatlo. Okay? Doon mo masasabi na yon ay one-sided fair value gap. All in same direction and then may displacement. High probability na mag-continue na ang market. Ibig sabihin, continue na dun sa binigay niya signal. Possible, reversal din yan. Okay? Pero ibig sabihin, mag-continue na yung market. So, halimbawa, okay, ano ba yung maganda nating fair value gap na kahit nung kay Nephew Sam na lang na fair value gap. Okay? Yan. So, ayan. Yung fair value gap natin, ito may displacement. Okay? Pero, ito ba ay one-sided? No. Kasi ito red din eh. Red din yan. May displacement kasi. Ayan o. Red din yan. Coach, bakit ito hindi one-sided? Okay? Oh. One. Ito ang first candle. Ito ang second candle. Ito ang third candle. Green, red, green. So, hindi siya pasok sa consistent candles. Yan yung one-sided. Kuha? Now, hindi porket ibig sabihin ng one-sided, pangit. Tandaan niyo yun. Pero nagkakaroon ka ng criteria, anong klaseng FBG to? Anong klaseng fair value gap to? O, yung fair value gap dito naman sa ito, pangit din to, green din to. Ayan. Okay, ito ang one-sided. Yan. Bakit? Yung fair value gap dito. Yung fair value gap dito, 1, 2, 3, nag-create siya ng FBG, tatlong red candles. Okay? Hanap pa tayo ng FBG. Hindi na siya naghahanap dito kasi ano nito eh. Ayan, dito tayo. Ito, 1, 2, 3, napapagitnaan ng pulang candle ang green candle. So, hindi siya one-sided. One-sided, pare-parehas lang ang kulay. Tandaan niyo yan, ha? Pare-parehas lang ang kulay. Kapag ka two-sided, yan na yung nakikita natin. Medyo lack of consistency siya. At mas mapapansin nyo, pagka two-sided, wala siyang displacement na FBG. Okay? So, not all in same direction. Kung mapapansin nyo dito, itong example dito, may pula, may itim, may blue. Ibig sabihin, may pula, may green. May pula, may green. Tapos doon siya sa pagitan ng gumawa ng fair value gap. Two-sided yun. Okay? So, parang mangyayari, parang hindi malakas yung kanong klase ng fair value gap. Laging malakas pa rin yung one-sided. Pero hindi yan. Mamaya makikita nyo, lalo na yung kagandahan na may alam na kayo kung malakas yung fair value gap na yon o hindi. Pero tandaan nyo, ang isa sa criteria na malakas na fair value gap ay nagkaroon tayo ng displacement. Mamaya may mga criteria pa tayong titignan. Okay, now. Okay. BSG, no? Break Structure Gap ang tinatawag. Ano ba yung ibig sabihin nun? Okay. So, dapat alam nyo na yung ating market structure. Simple lang yan. Yan yung may BOS. Okay, may BOS. Pagka sinabi mong BSG, may BOS. So, anong ibig sabihin? Kung mapapansin nyo dito, ang trend ay pataas. Nagkaroon ng displacement, nagkaroon ng fair value gap, tapos binasag niya pa ito. Binasag niya rin ito. BOS natin to, di ba?
breakup structure natin siya pababa. Actually, major breakup structure. Market structure shift siya. Okay? So, dahil sa pagbasag na yan yung tinatawag natin na break structure gap na tinatawag. So, break structure gap are the most important FBG because they are the lifeblood ng trend. Ibig sabihin, nalalaman mo, uy, may trend na napababa. Kasi di ba pataas tayo? So, dahil sa break structure gap ang tawag yan. Pero tandaan nyo, yung break na yan, dapat nagkikreate din siya ng FBG. Ito, FBG rin to. Nag-create siya dito ng FBG, nag-create siya dito ng FBG. Dito muna siya unang umuntog, bumaba ng kaunti, taas uli, doon sa isang malaking gap naman siya bumalik, at doon siya pumuntog. So, yung break structure gap na yan, isa yan sa mahalaga na pag-uusapan natin o nakasama sa trading plan. Okay? Klaro tayo dyan. So, mapapansin nyo rin, dito sa example na to, okay, ang break structure gap natin ay one-sided. Bakit? Isang kulay lang, isang candle lang siya. Isang green candle, dito, red candle siya. Kaya lalong lumakas na tayo ay pababa. Kuha? So, habang napapag-aralan mo ang candles pa lang with fair value gap, mas nakikita mo yung direction ng trend. Klaro tayo dyan. Nakakasunod. Tapos, tingnan natin yung next natin. Paano naman natin masasabi na ito ay failed na BSG? Okay, failed siya na BSG. Simple lang. Kapag ka hindi niya na ni-respect yun. Okay? Kapag ka hindi niya na ni-respect yun. Kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng breakup structure. Ito. Tapos, meron siyang FBG. Kala mo re-respect niya, pero dahil, ito, para masabi mo na yon ay failed break structure gap, dapat may body na bumasag sa ating fair value gap na hindi sinunod yung bearish natin dito. Kasi ito, breakup structure, no? Kung ito ay dapat magiging bearish na siya. Ang normal nito is uuntog siya dito, bababa na dapat siya. Pero nagkaroon tayo ng tinatawag na failed break structure gap. So failure, the opposing candle closes through or invert, can be used an opposing level after inversion. Dito na papasok ngayon yung panghuli nating slide. Panghuli nating slide bago tayo mag-plan. Diyan na papasok ngayon yung inverted fair value gap. Ano ibig sabihin yan? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dito, sa nakikita nyo dito, okay, dapat ang market is, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng fair value gap dito, pababa. Okay? So, ang tendency niyan, bababa, uuntog sa fair value gap, then bagsak. Tama? Pero hindi nangyari yon. Okay? Nangyari yon na nilampasan niya, okay? Nilampasan niya yung area na yon, and then binalikan niya, baliktad. Naging support siya, yung fair value gap na yun. Instead na dapat maging resistance siya. Okay? Parang dito rin, dapat bababa siya, pero baliktad. Ito, inuntugan niya. Iyan yung inverted fair value gap. Ngayon, meron pang isang klase ng fair value gap, hindi ko na naisama dito, no? Pero limbawa, isa pa yon yung malakas, yung breaker natin. Na kung saan dalawang magkasunod na fair value gap, okay? May fair value gap dito sa isang side and isang side. Tapos, yun ang uuntugan niya. So, halimbawa, ito, nagkaroon ng fair value gap dito, and then another fair value gap dito. Yan. Pwede yan. Tinatawag yan na breaker
naman ano, na parang katulad yun ng breaker block pero fair value gap siya. Okay, so hindi ko yan sinama kasi hindi yun kasama sa trading plan natin. Okay? Gusto ko lang pakita sa inyo how important, kung ano yung mga important sa ating fair value gap. Now, na-follow nyo ba? Nasundan nyo ba to bago tayo pumunta sa ating trading plan? Can you type 8 kung nakasunod naman lahat? So, ano yung mga importante? Recap lang tayo. Kailangan maintindihan nyo na mahalaga sa fair value gap may displacement. Okay? Displacement is yung mga big candles, mga rally, no? Na makikita mo na nagpapakita na meron ng bagong trend o direction ang market. Okay. Pagkatapos noon, na alam mo na may displacement, ano ba to? Ano bang klase to ng fair value gap? One-sided ba o lack ng consistency? Two-sided. Kasi kung two-sided siya, pwede pala siyang, ano mangyari? Pwede siyang hindi respect. Actually, lahat, pwede namang hindi respect, pero mas malaki ang probability. Kasi indecisive ang candle, wala sa isang direksyon. Tapos minsan, wala pa siyang displacement. Now, ang isa pang dapat kong maintindihan, yung bang gap na yon ay gumawa ng major breakup structure? Kung yung gap na yon ay gumawa ng major breakup structure, there is a big possibility na meron tayong break structure gap. Pero tandaan, pwede rin siyang mag-fail kung hindi siya irerespeto at gagawa tayo ngayon ng isang inverted fair value gap. O ha? Yun yung ating recap lang na importante bago tayo pumunta sa trading plan natin. Nakakasunod tayo. Now, ito na. Mahalaga na pag-usapan natin itong, mali ako. Yung trading plan natin ngayon. Okay, yung trading plan natin ngayon, meron kayong copy nito. Okay? May FBG trading plan. Trading strategy actually yan. Yan na yung una, mahalaga na merong liquidity raid. Liquidity sweep. Pangalawa, mahalaga na merong market structure shift. Pangatlo, may FBG at may displacement both. Dapat ha, both. Ibig sabihin, malalaki talaga yung candle at merong displacement siya. At merong nakakreate siya ng fair value gap. Yung SL, pag-uusapan natin yan mamaya sa sample. Okay? And then, ang target lang natin ay laging 1:2. Ngayon, tandaan nyo lang dito sa ating FBG trading plan na tinuturo ko ngayon. Kapag walang liquidity sweep, walang trade. Tatandaan nyo yan ha. Walang liquidity sweep, walang trade. Pero, saan ka magbabase ng liquidity trade? Okay. Dito na papasok yung time algorithm na mga natutunan natin kay ICT. Okay. Tandaan nyo, dapat magkaroon ng Asian High o Asian Low o London High o London Low na liquidity trade. Ulitin ko dapat sa Asian session at sa London session, it's either dun sa dalawa, magkakaroon ng liquidity trade. Diyan pumapasok yung tinuro natin na power of 3. Bakit? Dito yung accumulation, dito yung manipulation, yung liquidity trade, at dito ang distribution. Kuha? So, ano yung first step natin sa ating plan? Look for liquidity rate. Saan natin nahanapin yon? Is either Asian session or London session. Eastern Standard Time ito. So, ibig sabihin, ang time windows din na magandang mag-trade using this strategy
papasok din dito yung parang silver bullet. Hawig lang siya. Kapag ka-indices 9:30 AM, which is around 9:30, 8:30 PM yan sa atin. Kaya ang pinakamaganda maghanap ng trade is from 8 PM to 11 PM. Bago o kahit na bago mag-12. Yan yung mga mahalaga, magaganda na maghanap ng criteria natin na pinag-uusapan na setup yung trading plan natin. Okay? So, yan yung kailangan mahalaga guys ha. So, normally dyan, tandaan nyo na merong sa mga Monday, okay, Monday, dyan na gumagawa ng range ang Asian session, and then Tuesday, makikita mo na merong liquidity raid, then pwede ka na mag-trade, and then close mo na ng it's either Thursday kung nakuha na yung 1:2 target, or Friday. Okay? Nakakasunod ba tayo? So, yun yung mga kailangan. Ngayon, pupunta tayo sa actual. Pag-uusapan natin yan kung paano gagawin to. So, itatabi natin to para nakakasunod tayo. Itatabi natin yan, sisilipin natin yan kung ano yung mga dapat nating kuhanin. So, una, liquidity rate. Okay? So, kuha tayo sa Euro USD na sample. Okay, mag-start lang ako sa 1. Okay? Now, meron akong displacement, may FBG, sige, pwede na rin. Actually, kung sa mata pa lang, kita mo na yung FBG. Then, dito tayo tutulong ngayon yung session. Anong coach na session ang pwede kong silipin? Actually, maraming session. No? Meron session ng Laxalgo tsaka Leviathan. Ako, more ang ginagamit ko, Laxalgo. Kaya lang, Laxalgo, sorry, Leviathan. Okay. Kaya lang, pagka kinlik mo to, yung market session na to, hindi yan tutugma sa atin. And make sure lang naka-New York time kayo dito sa ating trading view. Paano nyo babaguhin yan? Dito sa left, sa right side, pinakababa, New York ako. Sabi kasi nila, yung start time, pagka ni-research mo, parang less ng 1 hour. Pero no matter what, kung naka-New York time ka naman, kasi ano yung kuha natin, ano yung kailangan natin? Kailangan natin tong Asian session na to na 20 hanggang alas 12 ng tanghali nila, which natin pala. Okay. So, Eastern time to So, Eastern time tong 22, ano. So, papatak yan ng, it will be around, kung 8 PM Eastern Standard Time, around 8 PM to 12 yan. Okay, so ang gagawin lang natin, okay, so Asian, baguhin mo lang yan. Pwede mong type yung Asian. Okay, ano yung sabi natin? 20. So, 20. Okay. Tapos, alas 12. 00. Okay, yan yung Asian. So, walang London, walang New York. Ang London natin, anong sabi dito? 2 hanggang 5. So, 2 hanggang 5. Okay? So, nakikita mo na ngayon yung inaabangan natin. Ito yung Asian. Ito yung ating London. Pwede rin nyo yan gawin kay Lux Algo. Okay? Papalitan nyo lang din yung oras. Ayan, ito. Yung oras na yan, pwede nyo palitan. Hindi tayo New York, hindi natin kailangan yan. Kailangan natin yung Asian. So, sa Asia natin, Eastern Time, kailangan natin ng 20 to 12. So, 20 to 12. Sorry guys medyo ito lang ang matagal natin. Nope, dapat 00.
Yan, baka kayo magkamali. Dapat 003 to ha. London natin ay 2 to 5. So, dapat 2 to 02. Military time ang susundin nyo. Okay, good. So, eto na. Yan. May seed nito eh. Pero tanggalin natin to. Now, adjust nyo na lang yung time. Let's make sure nakakasunod kayo na itong sinusunod natin ay Eastern Standard Time to ha. Eastern Standard Time. Okay, so ano yung kailangan lang natin normally na gawin with the strategy? Sabi kanina, look for, kuhanin natin tong Leviathan. Mas ano ko dito eh. Ayan, mas prefer ko yung Leviathan. Okay. Hanap tayo ng maganda-gandang ano. Ito, Asian session. So ano lang ang unang gagawin natin? Hahanap tayo na na-liquidate, nagkaroon ng liquidity sweep sa top tsaka sa low o high ng Asian o low session. So, kung magba-backtest kayo, pwede nyo yung i-backtest. So, ano nangyari dito? So, for example, this is a good example. Ito, Asian session. Ito ang high ng Asian session. Okay? Ito ang low ng Asian session. Okay? Wala tayong nakitang liquidity sweep dyan. Okay? Wala tayong liquidity sweep. So, susundan natin ang London session. Okay? Pagkatapos sa London session, ito yung lows niya. Kung mapapansin nyo, itong taas na to, actually, merong fair value gap dito. Tingnan natin, ha. Oh, yan. Kuha pa tayo ng iba na ano. Ito rin. Okay din to. Itong Asian session, London session. Okay, yung high niya, tsaka yung low. Kung mapapansin nyo, etong week na to, ito ang liquidity ng Asian session sa high. So, ibig sabihin, mag-short tayo dito. Okay? Bakit? With this week, nakita natin na nagkaroon tayo ng liquidity sweep na tinatawag. So, babalikan natin yung ating ano. So, we are looking for liquidity rate sa ating time base. Ito yung Asian session. Now, nakita natin, nagkaroon tayo dito. Gawin natin para mas maganda. Yan. Okay. So, meron akong liquidity grab dito na nakita. Dahil yung high ng Asian session, tsaka ng London, kinuha niya. Ito dito, iba to eh. Hindi ito Bakit ito? Kung mapapansin nyo, ito kasama to sa London eh. Itong area na to. Dapat to kasama nung week eh. Hindi lang yung week na to. So, ito ang magiging liquidity grab ko. Okay? Saglit lang guys. Sorry yan. Liquidity grab ko, ito. Okay? Dahil yung London session. So, nakuha na ba niya yung aking liquidity grab? Yes. Yung isang criteria natin. Okay, nakuha na. Problema, meron bang market structure shift na tinatawag? Ngayon, ang ginagawa ko dito, pumupunta na ako ng 15 minutes. Okay? Para makita ko saan ba yung liquidity grab niya. Ito. Okay? Tapos, may displacement. Okay? Meron na rin tayo ditong market structure shift. MSS o sabihin nating liquid, hindi to chalk, sabihin nating chalk, okay? Ito, pwedeng body, okay? O kasi
Dito tayo papasok eh. Ngayon, pansinin nyo meron akong tatlong candles dito. 1, 2, 3. Sino makakasabi? Anong sided to ng FBG? One-sided o two-sided? One-sided. Okay, good. Okay. May nakitang iba, si Sir JR. Stick lang tayo dito, Sir JR, sa muna, sa market structure shift. Okay? Ito yung liquidity graph. Ito yung inverted natin na FBG kung titignan mo. Ito yung sinasabi ni Sir JR. May FBG dito. Okay? And then may FBG doon sa kabila. So nagkaroon tayo ng inverted. Pero doon muna tayo sa sa basic lang. Hindi mo nakita kunyari yung inverted, pero nakita mo dito na nag-create ng liquidity grab, and then kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng market structure shift. Pwede kong sabihin na dito. Okay? Ngayon, itong area na to ang aking present FBG. Pwede na akong pumasok dyan. Kaya lang, 1:2 lang. Ang laging kong pasok lang lagi, okay? Kung susukatin nyo yan, kung mag-short kayo dyan, 1-2 candle, saan ang pwede mong stop loss? Pinaka-safe sa number 1. Ito yon. So, stop loss, pinaka-safe dyan. Okay? Mas maganda at medyo taas niyan. Pero yung iba, medyo conservative yung stop loss nila sa taas ng candle number 2 ng FBG. So, paano ba yung candle number 2 ng FBG? Okay, 1. Ito yung 1 natin. Ito yung 2. Ito yung 3. Oops. Yari doon. Saglit lang guys Ayan, nilakihan ko kasi. Ayan. Okay, 2. Tapos, 3. Yung iba, sa taas lang ng dulo ng candle na to nila nilalagay, yung stop loss nila, para maliit lang yung stop loss kung sakaling ma-hit. Tsaka na lang sila magre-re-entry. So, yun ang diskarte nyo. Okay? Pero sa akin, kung maganda ang bias mo, maganda na yung medyo malaki. Pero 1:2. So, somewhere, yan. Ito lang ang magiging trade mo. Dito lang ang target mo sa area na to. Pero kung narunong ka na ng ibang yung strategy ng mga naturo natin kanina, yung point interest ko magiging ito, yung iba, katulad niyan. Yung lows na ito ang magiging target ko. Which is hindi yan 1:2. 1:3 yan. Kaya mas malaki. Pero pwede kang mag-TP sa 1:2 o mag-adjust ng iyong stop loss para maging gain na siya. Ngayon, kung papasok naman yung sinasabi ni Sir JR kanina, yan, yung inverted, pumasok yung inverted din dito sa papaanong paraan. Okay. Kung mapapansin nyo dito guys, remove drawings muna ako. Okay. Kung mapapansin nyo dito, nag-create tayo ng FBG. So, ano sabi natin kanina? Kung nag-create tayo ng FBG tapos bullish to, dapat ang ating trend tataas, babagsak dito, and then aangat. Pero hindi yun ang nangyari. Bakit? Nagkaroon na tayo ngayon ng wala tayong break-up structure sa taas. Para sa akin, kung halimbawa, dito ka nakabase o kung ililagay natin sa 1 hour yan, okay, wala dito yung kung sa 15 minutes, instead na nagkaroon tayo ng tuloy-tuloy, okay, nagkaroon tayo ng tuloy-tuloy, binasag niya to, pati dito, basag niya. Okay? So, meron tayong break structure gap, it's either ito sa inyo o ito sa akin. Okay? Pero nagkaroon tayo ng, hindi binasag niya yung taas, nagkaroon na tayo ng pagbagsak. And then, meron pa tayong one-sided na 15 minutes to yung pinag-uusapan natin
And then, meron na tayo ngayong malinaw na FBG sa area na to. Na kung saan, ito rin yung inverted FBG kasi may FBG nauna na hindi niya ni-respect. Diyan na papasok yung inverted fair value gap na pinag-usapan natin kanina. Okay. Now, ito. Paano mo makikita ngayon na nagkakaroon na ng kung gusto mo pang habulin ito, okay? Kung gusto mong mas maging malinaw sa iyo halimbawa, tong candle na to, okay? Kung ito ba ay reversal na, punta ka uli sa lower time frame. Okay. May papakita ako sa inyo. Sa 5 minutes, meron ding fair value gap dito. Ayan, oh. Fair value gap dito. Green natin. Hindi, blue. Ayan. Baguhin ko tong isang fair value gap. Gawin kong gray lang. Ayan. Ayan, no? Fair value gap na naman na ni-respect niya. Kaya siya, tingnan yan, boom, bumaba na ang ating candle. Kuha? Kaya habang nagre-refine ka, ano coach ang ibig sabihin ng refine? Pagka sinabi mong refine, bumababa ka ng lower time frame. Pero take note, ang iingatan mo, baka ma-over-refine ka. Kaya laging sinasuggest ko sa iba, it's either 2 hours or 1 hour or 4 hours bias para lang makita mo yung trend. Pero, baba ka ng 15 minutes, maximum 5 minutes. Yung iba, nagwa 1 minute. It's up to you kung anong para sa iyo ang pinakamaganda. Ngayon, doon ka ngayon magte-trade. Doon ka ngayon mag-e-entry. Okay? So, kung makikita mo, another fair value gap sa 5 minutes. Doon sa inverted gap natin na nakita sa 15 minutes. Okay? Now, ito pa. Etong bagsak na to, pwede mo pa ring makuha. No, this is, punta muna tayo 15 minutes. So, hanap tayo ng isa pang liquidity grab. Meron tayong liquidity grab ng Asian o ng London. O, ito naman. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong liquidity grab dito ng Asian sa low. Okay? So, pwedeng, yung angat na to, pwede ba nating mahuli? O, bababa ka na ngayon ng lower time frame. Kasi nakuha mo na, may liquidity grab dito. Okay? Yung liquidity grab dito, mas solid kasi body yung bumasag. Okay, sa Asian yan, and even London session, ni liquidity grab din niya. Ito pa, ayan o. Pero weak lang ang binasag. Ngayon, pupunta ako ngayon maghahanap ako ngayon tingnan natin kung may maganda bang fair value gap tayong nakita na binagsakan niya. Actually, ito yung isa. Ito lang yung isang nakita kong fair value gap. Hindi ganong maganda. Ito naman ay hindi inverted, fair value gap na pababa. Pero pagdating dito sa area na to, mas sinunod niya dito yung order block. Okay? Pero, tingnan natin. Ganyan ang mag-backtest guys ha. I-analyze mo kung sinusunod ba niya yung ating trading plan. At kung nakita mo, saan mas magandang pumasok. Okay, so this is not really a good example. Hanap pa tayo ng nag-liquidate. Ito naman, London ang inano niya. Ayan oh, sa liquidity grab lang, Asian hindi niya nakuha eh. Pero ito, London, nagdire-diretso siya. Wala siyang retracement na ginawa. Ito, London yung kanyang liquidity grab. So, this is not a good example. Hanap pa ikaw, pwede pa ba? Yung bagsak na to, pangit maghanap sa 5 minutes. Yan sinasabi ko, mas maghanap, kuha ka sa 5 minutes. So, isang example tayo. Natin to. May ingay eh. Ito guys, tingnan natin.
Close window lang ako. Hanap tayo ng isang maganda-gandang example uli. Kahit sa 30 minutes, pwede rin. Nakaano pala. Hanap naman tayo ng ibang pair. Sa Nasdaq, guys, malakas-lakas din ito eh. Kung halimbawa, Nasdaq, ayan katulad nito, dito pa lang eh. Makikita mo, yung fair value gap dito, kaya lang kasama yung bagsak na to. Ayan yung bagsak na yan. Kung sa 30 minutes, 1:2 pa rin yan. Fair value gap dito, ni-respect. Ngayon, Asian session ang kanyang liquidity grab sa taas. Ito, tignan mo to guys. 1, okay, taas yan. Ito ang liquidity grab niya. Okay? Alin dyan? Ito po. Yan. Yung Asian session, nagkaroon ng liquidity grab, nagkaroon ng FBG dito. Dito siya sa FBG na tumuntog. Yung bagsak na to guys, kuha mo to kung 1:2 ang pinag-uusapan lang natin. Yan, yung candle na yan. So, makukuha mo yan kung 1:2 pa rin ang ratio mo. Ayan lang ang 1:2. Yan lang ang 1:2 ratio. So, kung halimbawa, nag-trade ka ng $10, sure, may 20 ka na dito. Okay? Although, ayan, yan, medyo mahaba itong week na to. Okay? Hindi niya nirespeto, pero dito na papasok yung lower time frame. Baka merong mas magandang entry sa lower time frame. So, yun ang pwede nyo ring hanapin. Okay? So, i-recap ko lang kasi alam ko, ang pwede nyo gawin dito para makita nyo, how good is this? Tandaan nyo, kahit 50% lang ang winning rate nyo, malaki na yung pwedeng maging income nyo dito. Dahil nga may stop loss tayo. Tulad nito, Asian session, kita nyo may liquidity grab dito sa taas, isang week. Yan, sa London, bagsak. Okay? May nakikita ako, 10 minutes yan, merong fair value gap dito. Actually, yan, inverted fair value gap din to guys. Malakas din yung inverted fair value gap. Yan, dito sa 15 minutes na to, may inverted fair value gap. Diyan siya naglaro, then diyan siya bumagsak. Saan nagkaroon ng liquidity grab? Asian session. Okay, sa Asian session, nagkaroon tayo ng liquidity grab. So, hinahanap lang natin yung liquidity rate na to, yung time-based liquidity natin. Maghahanap tayo ng market structure shift, then FPG, and then laging 1:2 lang ang risk-reward ratio na kukuhanin mo. Hindi napakalayo. Pero kung naaral mo na yung katulad na mga pinag-usapan natin dati na mga point of interest natin, nandun sa pinaka-recent high or recent low, pwede mo yung pasukin pa rin. Pero make sure lang na i-secure mo na yung risk, yung reward mo, kung 1:1, kung yung at least 1:1, i-secure mo na. Yung stop loss mo, ilalagay mo na doon. So, paano mag-secure? Kunyari, ang stop loss natin dito, nandito sa first candle, no? Ito ang stop loss mo. Okay? Ibig sabihin, kapag ka-gain ka na dito, dito na ang stop loss mo. Para bumagsak man siya o bumalik, gain ka pa rin. Ngayon, katulad nito, ito ang magiging second point of interest ko na possible TP ko or dito, which is parehas pasok, parehas tinamaan. Ito, yung dito. Yung body dito sa lugar na to, yun ang magiging isa pang target ko. Bukod sa 1:2. Pero primarily, safe reward 1:2 with this trading strategy. So, ulitin ko, kailangan mo lang hanapin ang liquidity rate sa Asian session or London session, mag-check ka ng market structure shift, mag-check ka ng FBG na may displacement, malaking candle, mahabang candle, and then doon ka pumasok. Ngayon, hindi lang natin na isama, go to a lower time frame
silipin mo kung meron pang isang FBG doon para mas makuha mo, maka-refine mo yung pagpasok mo. Okay? Any more question? Maging malinaw ba? Medyo nakuha nyo ba? Ngayon i-rate nyo, no? 1:5, nung dinidiscuss natin yan, gaano nyo siya naintindihan? 1:10 tayo. 1:10, gaano nyo siya naintindihan? 10 yung okay, nakuha nyo. 8 yung standard. 6, medyo malabo, or 5? Sure kayo, Sir O'Neil, nakuha nyo? Okay. So, ang mahalaga dito, guys, kung babalikan nyo, meron tayong chart na dito ka sisilip para masundan mo yung trading plan. Which ibinigay ko yan, kaya dapat kayo ay kasama na dito sa ating take meal. Make sure lang nakasama na kayo, mag-message lang kayo sa akin. Okay? Okay, meron bang tanong? So, merong nag-message, may nag-rate ng 10, yung pagkaintindi nila, 10, 10, 9, 9. Meron pa ba? Nakuha ba ng lahat? Okay, isa-isayin ko ha. Sir Adrian Rosero, may tanong ka? Kung wala naman, can you just type, okay, wala. Okay. Sir Bong, may tanong? Pwede kayo mag-message. Sir Charlie, wala. Sir, ayan, si Sir Chris. Chris Chio, si Coach, wag na yan. Si Sir Chris Miguel, may tanong? Wala? Oo. Type nyo lang. Sir Enrico. Sir, si Ma'am Eunice, may tanong? Sir Gamaliel? Sir Ger? Sir Jessica? Sir Milliard? Sir JR, hindi ka na. Master mo na to. Sir O'Neil? Sir Rene? Okay, Sir Roy. So, ano yung malabo pa sa iyo, Sir Roy? Suggest ko sa inyo, guys, i-backtest nyo lang. At least nakuha nyo na yung pinaka-theory. I-backtest nyo lang siya. Sir Rolly, Sir Rene, Sir O'Neil, Sir Roy Gaspar. Ito pala si Sir Roy. 7 siya. So, sige, magtanong lang kayo. Ngayon, sige, anuhin natin. Sir JR, ano yung kasi si Sir JR, isa yan sa mga asasiyan din. Then, ano na rin siya, nagsasub coach na rin siya sa amin. Sir JR, ano yung nakita mo sa strategy mo? Personally mo, ano yung mahalaga sa'yo na kailangan talagang mag-focus ng mga tao? Sa higher time frame, FBG, lalo na kapag overlapping siya ng mga order block, mitigation block, yan, malakas yan. Okay, so higher time frame. Ano normally ideal na oras mo, sir? 2 hours, 4 hours? O 1 hour? Saan ka 4, sir. 4, coach. 4. 4 hours din. Okay. So normally, Nag-start ako 4 hours FBG. Tapos, pag nakita ko na ni-respect lower na ako sa time frame na 15. And then tapos pero ito pa rin ang hinahanap mo, ano FBG, IFBG. Yes, sir. Yes, sir. Doon ka pa rin nakafocus. So, yung trading plan na to, coach. pumapasok din sa'yo. Parang pasado rin sa'yo yung, kasi di ba nag-share ako ng trading. Yes, coach. Yes, coach. Kaya naki-interesado ako, sinuportahan ko kasi yan yung main focus ko ngayon, which is pinapakita ko yung mga trading success ko ngayon. Actually, 2 weeks na akong success na pinapakita ko, coach. Di ba nanonotice mo? Sa GC. Sa GC kasi ng VIP, guys, one-on-one. Yan, si Sir JR, nagtuturo yan dun sa ibang may tanong. Mahilig kasi siya talaga sa FBG trading strategy. Diyan siya nakafocus. Price action lang. Since then talaga, sinabi ko na FBG ako, coach. Doon ako. Kasi doon mo makikita yung yung parang ini-extray mo na yung mga institution. Kung walang FBG, walang institution, walang entry, huwag kayong entry pag walang FBG. Yun lang yun. Okay.
Salamat Sir JR. Sa susunod mag-aano tayo, mag-Zoom tayo na kasama si Sir JR. Ah, Pag-uusapan natin, ise-set natin 'yan. Matik. Advanced FPG. Sige Sir, Sir JR, thank you po. Okay. Sige, So sige, sige. guys, Sige po. klaro ba sa inyo kung ano, kung okay naman sa inyo, just type 3 kung okay kayo lahat. Umabot tayo ng 21 participants. Yan, sige, maganda, may tanong. Okay, about news and advice. Personal. Guys, sa totoo, eto kapag ka malakas ka na sa TA, hindi mo kinakatakutan ng news. Mas gusto mo pa siya kasi mas magalaw. Mas malakas ang galaw. So kung tumama ang TA mo, mas okay. Merong strategy na more on news siya. Kapag ka may news, doon siya maglalagay. Actually, yung ibang nag-hedging, doon sa news naglalagay. Now, with this strategy, masasabi mo yun ba? Yes, kasi nire-respect pa rin niya kahit may news, yung FBG o hindi. Kaya lang, dapat stick ka sa trading plan. So personally, dahil matagal na akong tumitingin sa chart, wala akong pakialam kung may news. Kasi bago mag-news, posibleng malaman mo na ang next na galaw ng market. Hindi ito yung gamit ko noon eh. I mean, hindi, ngayon medyo, ito, kasama to sa ginagamit ko. Noon, asasi pa lang ako, yung tinuturo kong divergence sa one-on-one na kakaiba siyang divergence. Kahit wala pa ang news, alam mo na kung saan pupunta ang market. Possible possible alam mo na. Okay? So, hindi yan talaga. Ngayon, fundamentals, kailangan mo pa rin makuha ano ba yung pag-uusapan ngayon. Kaya nga pumapasok din dyan yung SMT divergence. Kamusta ba ang dollar ngayon? Malakas ba ang dollar? Pabagsak ba ang dollar o hindi? Kasi pagka malakas ang dollar, pwedeng bumagsak yung mga pairs na may USD. Tandaan nyo yan. So, yan, pinag-aaralan din natin. Pero ako, hindi ako gaanong tumitingin masyado na. Okay? So, Sir Bong, salamat. Okay? So, I think natutunan ng lahat, no? Thank you guys. Naging maliwanag sa atin yung ating webinar ngayon. And thank you again for Tickmill. Don't forget mag-join lang. And then kanina may mga nagtanong ng EA. Yes, malakas po ang ating Gold Sniper EA. From August 10 na nag-start kami sa Tickmill kasi yung EA na yon matagal ko nang ginagamit pero hindi Tickmill. Ang bagal kasi ng income niya sa Cent account. Okay? Ang bagal ng kita niya sa Cent account. So lumipat kami sa Tickmill and then nakita namin yung response within 3 months, 1,500 abot na niya. Okay? Yun ang capital, yung ROI. And then, yun, kung may tanong kayo, PM lang kayo about atin sa EA. Meron din tayong one-on-one. And then, yun na, sinasabi ko sa inyo guys, mag-focus kayo sa discipline, sa trading without emotion. Mahirap yung without emotion, sabi nga. So, control your emotion. Yun yung mahahalaga. If you have any question, yan. Normally guys, priority ko dahil marami tayo sa one-on-one mentorship, priority ko sila. Pero pwede kayo mag-message, sasagutin ko naman. Salamat sa inyo. PM lang kayo kung may mga tanong. And then don't forget, join lang kayo dito sa Asasi Crypto Forex Community. I-research nyo lang. Or kung yung mga nanonood ng recorded, pwede pa rin kayo magtanong dito sa group na yun. Pumunta lang kayo, maging member lang kayo ng Asasi Crypto Forex Group. Register lang kayo sa Tickmill. Kung wala kayong pan-deposit, it's okay. Free po ito. Gusto lang namin ma-practice nyo ang Forex trading. So again, thank you for watching sa ating webinar dito sa Smart Money Concept Simplified, no? Brought to you by Tickmill and of course ng Asasi Crypto and Forex Community. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, no? At patuloy, no? Ngayon umabot tayo ng maximum 21 participants. Salamat sa inyo guys. Good night. Sige, bye-bye.